Sa tuwing nakakita ako ng haring ibon, hindi ko maiwasan na mapatitig sa kanyang mga mata. Speechless. Isang tutok ko lang gano'n. Sakto itong sight dito. Kita ko yung ulo niya, no? Nakatingin ng gano'n. And definitely, it's a Philippine eagle. So gorgeous. Pero iba ang sitwasyon ng agila na makakarap ko ngayon. Bulag at halos wala na ang isa niyang mata. Siya si Lipadas. Si Lipadas ay isang lalaking agila na tinutulungan ng Philippine Eagle Foundation o PEF. And mapapansin nyo, no, na nasa secluded area siya. May mga trapal na nakaharang kasi itong si Lipadas is wild. Mahalaga na ilagay sa quarantine facility si Lipadas para masiguro na wala itong nakakahawang sakit. This is my first time to see Lipadas. Na-assess namin na functional yung left eye niya. Pero yung affected eye, which is the right eye, the surrounding eyelids looks like it's clear. Wala siyang mga discharge sa mata. Taong 2022 na makita si Lipadas sa isang pugad sa nesting site. There is already a marked injury on the right eye. Hindi niya makita yung buong paligid niya. Kaya patuloy yung kanyang pag-tingala, pag-rotate ng kanyang ulo. Si Lipadas gumagawa ng tunog na tila naghahanap ng pagkain. Dahil bulag ang kanyang mata, nahihirapan si Lipadas na maghanap ng pagkain sa wild. Kapag hindi nakakain, posible itong mamatay. Wala raw bala o iba pang foreign body na nakita sa kanyang mata. Kaya palaisipan ang dahilan ng pagkabulag nito. Bumuo ang PEF ng grupo ng mga eksperto na titingin kay Lipadas. Kasama namin ang wildlife veterinarian na si Dr. Bayani Vandenbroek at ophthalmologist na si Dr. Janine Villano. Okay, so papasok tayo dito sa enclosure ni Lipadas. Pag pumasok sila, kailangan off muna yung lights. And then as soon as mahuli nila, pwedeng on natin. Lights on. Nice. That was smooth. Guys, that was so smooth. Ano? Nang masuri na normal ang heart rate ni Lipadas, sinimulan na ang eksaminasyon sa agila. L4. 4.4 na eh. Okay. Maayos ang lagay ni Lipadas base sa ginawang physical examination. Kaya oras na para tignan ang kanyang mata. Una namin tinanggal ang scabs o namumuong eye discharge sa kanang mata ni Lipadas. What do you call this type of condition in your term? Most of these cases are traumatic, so something might have struck that eye. So, tawag namin dyan is ruptured globe. Kumbaga, lumabas yung contents ng mata, including, in the case of our eagle, no, lumabas yung lens.
dun sa junction ng cornea at ng sclera, yung outer coats ng mata. Posibleng tinamaan si Lipadas ng improvised na baril o slingshot sa kanyang mata. What type of maintenance would you suggest in this case? Grossly, hindi naman siya infected tingnan. We can just leave it as it is. Noong nakaraang taon, nasaksihan ko ang muling pagbabalik ng dalawang Philippine Eagle sa Leyte, sina Uswag at Carlito. This is going to be historical kasi first time na mag-reintroduction ng Philippine Eagle sa out of Mindanao area. Bago sila mai-release sa wild, 10 taon ang ginawang assessment ng Philippine Eagle Foundation. The DNA analysis showed na all the Philippine eagles from the 4 islands, they still considered one species. So that's very good for us because then we can move eagles from one island to another. Na-rescue ang lalaking agila na si Uswag sa Mount Apo noong 2023. Samantala, noong 2022, sa Agusan del Sur naman nakuha si Carlito na isang babaeng agila. Bago pakawalan sa wild, nabigyan ako ng pagkakataon na suriin ang dalawang agila. Ratinggan natin yung kanyang heart rate. Struggle din kanina. All primary feathers are complete and none of them are damaged. Ang dalawang agila muling nakabalik at malayang nakakalipad sa kabundukan. Pero sa kasamaang palad, Agosto noong nakaraang taon, pumanaw ang agilang si Uswag. Natagpo ang walang buhay ito sa isang isla sa Cebu. Batay sa isinagawang pagsusuri, aksidente ang ikinamatay ni Uswag. Posibleng umanong dahil sa malakas na ulan at hangin ay hindi nakalipad ng maayos si Uswag. Ang haring ibon o Philippine Eagle ay critically endangered species. Sa huling tala ng PEF, tinatayang nasa 400 pares ng Philippine Eagle ang natitira sa wild. Kaya ganun na lang ang pagsalba nila sa lahi ng mga haring ibon. Well, we're working with BMB and DNR now on, we just recently concluded yung Species Action Plan, and this will graduate into the PHB or Population and Habitat Analysis. But what's in the pipeline is trying to legislate a National Bird Act, doing a lot of forest protection and restoration work. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.